Okay, ayan. Okay, so isang magandang gabi po sa ating lahat. Ayan, we have 40 live viewers. Ayan, pa-share po ng ating live mga kapatid. At ngayon po ay may magaganap na naman na isang pag-uusap ang ating dalawang kapatid na ito. At sana po ay samahan nyo kami dito at comment lang po kayo dyan. Then, sit back and relax at tayo po ay mag-aaral. Ayan, nawala si Brother Anthony. At pa-share po nung ating live para po mas marami pa tayong marami pang marating yung live na to at para po sa ating pag-aaral at pagdinilay sa bawat pinananampalatayanan po ng ating dalawang kapatid na ito. Ayan. Okay. So, syempre, bago po natin simulan yung ating debate na ito ay nais ko munang magpakilala po yung ating dalawang kapatid na ito para po ah, sa sa ating mga manunood at ano yung titindigan at aasahan mo sa debate na ito, okay? So pakilala po tayo, kapatid. Okay, unahin na natin si Brother Anthony. Brother Anthony. Isang mapagpalatis, isang mayabong. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po bago po ako magpatuloy, po dinig, hindi po ba ako nawawala sa ere? Okay naman, bro. Ay, ayos po, hindi po ako nawawala sa ere, mga kapatid, sis Nads and brother Jesse. Yan. Malinaw naman bro, Medyo malinaw okay ka naman. naman. Okay naman siya. Oo. Ayan, good. Medyo parang nahuhuli yata ako. Ayan, isang magpagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapanalig, mga kapatid. At tayo po muli ay magbabahagi. Tayo po'y magbabahagi muli ng salita ng Diyos. At naway may kapulutan tayo ng aral sa isa't isa. Bagamat meron po tayong mga pagkakaiba ng paniniwala at ang layunin po ng ating pag-uusap ay tayo po ay maliwanagan tayong pare-pareho at meron pong matutunan. Amen. Ako po si Brother Anthony at sa mapagpalang gabi po sa lahat. Amen. Okay, maraming salamat sa iyo, Bro Anthony. Ayan, isa po siyang RCC. At syempre, dako naman po tayo sa ating kapatid na si Brother Jesse. Ayan. So, alam ko, kilala niyo na po siya at siya po ay nakakapag-debate na rin po dito sa ating platform. Okay po? So, Brother Jesse? Yes, thank you sis Nad. Magandang hapon sa iyo at magandang hapon din kay Bro Anthony at sa lahat ng nakikinig ano. Ako po si Brother Jesse na minsan na rin pong nakapag-debate rito at minsan na rin akong nag-moderate dito ng ilang debate noon. At ako po ay isang evangelical nanggaling dito nagmula pa dito sa Naga City sa Camarines Sur. At ang aasahan po natin sa debating ito na mapag-usapan kung yung bang bautismo ay especially may kinalaman ba sa kaligtasan, lalong-lalo na sa isang sanggol o isang bata. At hindi naman namin pag-uusapan masyado dito kung kailangan ba sa bata ang bautismo. Kasi sa amin kasi sa Methodist ay may bautismo rin kami sa bata. Pero malinaw ang stand namin na wala itong kinalaman sa kaligtasan. At yun ang gusto kong mapag-usapan dito. Kaya yun ang asahan yung mapag-usapan. May kinalaman ba sa kaligtasan? Wala. At tayo po ang inyong lingkod ay tatayo bilang negative. At yun nga, tulad ng sabi ng ating affirmative, sama-sama tayong matuto at mag-aral sa mga salita ng Diyos at lumabas yung katotohanan. Yun ang mahalaga. Magandang hapon sa inyong lahat. Okay, maraming salamat sa iyo, kapatid na Jessie. At ayan po ha, ang kanila pong topic na pag-uusapan sa gabing ito ay patutunayan po ng ating kapatid na or ang bautismo sa sanggol ay kailangan po para sa kaligtasan. So yan po yung kanilang topic. At syempre, ang ating affirmative po dito ay ang ating kapatid na si Brother Anthony Flores ng RCC at syempre, inenegate naman po ito ng ating kapatid na si Brother Jesse ng Evangelical. Ayan, pa-share po ng ating live. Okay, so simulan na po natin at syempre babasahin po muna natin yung ating rules. Ayan. So ito po yung ating magiging guide dito sa ating pag-uusap na ito. Okay, so rules number 1.
Ang lahat po ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum at kung titigil po ang sumasagot ng at least 3 seconds, magne-next question na po ang moderator. Number 2, kung categorical po ang question, kailangan sumagot muna ng categorical bago magpaliwanag ng hindi po lalampas ng 20 seconds maximum at magsasabi na pong moderator ng next question. Number 3, kung hindi niya sasagutin ng tanong, magkakaroon siya ng 10 segundo po na pagpapaliwanag at yan na yung pinakasagot sa tanong. Number 4, sagutin po ang tanong ng naaayon sa tanong. Number 5, sa first stand, doon lamang dapat magtanong sa inilatag na katunggali at kung itinatanggal niya ay automatic next question po at sa rebuttal, doon na lamang pwede pong itanong ang lahat. Number 6, ang debater po na makatatanggap ng 2 warning mula po sa moderator ay may kaukulan po na disiplina. Babawasin po ng 1 minuto sa kanyang oras ng pagtatanong o daragdagan naman ng 1 minuto kung ang tinatanong naman ang paglalapatan. Okay po? Number 7, bawat senaryo po ng objection, 1 beses lamang maaaring magpaliwanag, 1 objection lamang at hindi susundan ng sunod-sunod na objection at no objection during final conclusion. At number 8, ayan, hindi po pinapahintulutan yung mga physical na atake tulad po ng mga pagmumura at yung mga nakasanayan po So ibig sabihin, yung mga necessary words po na hindi naman kailangan para sa pagpapaliwanag ng ating pinananampalatayanan ay hindi po pinapahintulutan dito. Number 9, no challenge question. Mga tanong na paano kung mabasa ko or paano kung mabasa ay hindi po pinapayagan sa na maitanong. Okay, number 10, ito lamang po ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos po ng debating ito. At ang oras po para sa ating debate na to ay 10-7, 10-7 at 5 minutes para sa final conclusion. So, agree po ba dito yung debaters? Yes po, yes. Agree po sa negative side. Okay, so yan. So start na po tayo at kung ready na yung ating affirmative. Okay, Brother Anthony. Okay, if in case na mag-choppy ka is, ano ko naman yung oras mo. So makikita nyo po dito sa aking right side yung oras po. At kung mag-choppy yung kung sino man po sa inyo ay magta-time pause po tayo. Okay? So Brother Anthony, ready na? Nakamute ka. Ayan. Bro Anthony, naririnig ba ako? Bro Anthony, nakamute ka. Ayan. Ayan. Nag-refresh po kasi ang aking wifi. Pasensya na. Ay, Yung okay, wifi okay, po sige. wifi ng kapitbahay yung gamit ko. Ala. Okay, so ready na? Hindi, may ano naman yun, may consent naman ng kapitbahay. Okay, sige. May Oh, consent ready yun, may na? consent yun. Opo, Ready na ready na tayo. po. Okay, so ready na? 10 minutes. Time start now. Um, yung ating presentation, nagulat ako. Kasi sinabi, pinauna na po kagad ng ating Teka. katunggali na Bro meron pala Anthony, silang bautismo sa sanggol. Which is Bro yun Anthony. yung aking, Teka lang. yes. Choppy-choppy Yes ka po. kanina. Dinig po ba? Oh, ayan, okay na siya. Pero choppy-choppy ka kanina. Pwede mo siguro ulitin? Ano ko yung Oo, oras. hindi ko rin narinig yung mga sinabi Oo, niyo. sige, ulitin ko. Oo, Okay, ulitin Ulitin sige, ko. ko. sige. Hindi Kasi pa naman ako nag-choppy nakakaano kanina. eh. Okay, sige. Okay, time start now. Okay. Okay. Pero ngayon no po, okay na? Yan, isang mapagpalang gabi po muli sa ating lahat mga kapatid. At maraming salamat po muli sa pagkakataong ito na binigay ng ating Panginoong Diyos para magsama-sama tayo sa ganitong klaseng pag-aaral ng salita ng Diyos. Ay kaya lang,
Nagulat po ako doon sa sinabi po agad ng ating negative side. Dahil ang presentation po kasi talaga is sang-ayon doon sa pag, ah, ah, pag pagkakaroon ng bautismo sa sanggol. Yan. Kasi dalawa pala kami o parehas pala kaming agree na merong pagbabautismo sa sanggol at sila mismo ay merong pagbabautismo sa sanggol isang bilang isang miyembro ng Metodista. Dahil sa totoo lang po, ang mga Metodista noong unang panahon pa lang ay nagbibinyag na ng sanggol. Ayan. Ang naging presentation ko ngayon, na magiging presentation po natin ngayon, unang-una sa lahat, bago natin ilahad, yung ating pagiging affirmative doon sa kung ang pagbabautismo ba sa sanggol o yung pagbabautismo sa kahit na sinong tao. Kasi agree naman kami sa sanggol na kailangan bautismohan eh. Yung pagbabautismo sa kahit na sinong tao na dapat na kailangan bautismohan ay mayroong kinalaman sa kaligtasan. Ano yung mga gagamitin natin? Unang-una ang Biblia, no? Yung Biblia ay ang sabi nga doon para sa ating kausap ay yun yung source ng kanilang pananampalataya at yun ang ating susundan. Susundan natin yung kanilang mga argumento. Ngayon, sa ating pagbabasa, no, sa ating pagbabasa o sa pagkakaroon ng presentation, no, na ating ating pag-aaralan ngayon, ang importanteng malaman natin, lalo na sa pag-aaral, ay ganito. Kawikaan 4:7. Ito yung madalas na sinasabi namin na nasabi dito, karunungan ay pinakapangulong bagay, kaya't kunin mo ang karunungan. Oo, sa lahat mong Time post tayo. Ah, kukunin ay kunin mo. Unawain natin. Yung pagkakaunawaan ng bawat isa. Yes po. Shopee? oo, medyo choppy siya. Napuputol. Wait lang po ha. Anin ko lang Sige, po muna sa tinime inyo. post ko siya. Tinime post ko. Yan, hello po. Ayos po ba? Yan. Di ako. Yan, Yan, di yan, ako. yan. Okay na. Ayan. Okay, so time, okay, 7 minutes and 20 seconds pa. Okay, time resume. Ayan. So ngayon, nasabi ko nga kanina, doon sa 4:7, doon sa kawikaan ay kailangan ng unawa. Ayan. Kailangan ng unawa para ano? Para maintindihan natin yung bawat nilalaman ng mga salita ng Diyos. Ngayon, hindi na natin kailangan palang pag-usapan yung tungkol sa sanggol kung kailangan pa bang bautismuhan ng sanggol. Or ibig ko sabihin kung pwede bang bautismuhan ng sanggol dahil agree naman pala kami pareho eh. Ngayon, ang pag-uusapan natin, diretso na doon sa kahulugan ng bautismo ayon sa Biblia. Ano-ano ba yung kahulugan ng bautismo ayon sa Biblia na pinaniniwalaan din namin mga Katoliko? Unang-una sa lahat, no? Ano ba yung kalooban ng Diyos? Diba? Ang kalooban ng Diyos ay ito. Para mapunta daw sa kaharian ng Diyos, ay dapat daw nating sundin daw ang kung ano daw yung kalooban ng Diyos. Sabi nga dito, hindi ang bawat nagsasabi sa akin ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kung ang bawat isa ay gumaganap sa kalooban ng Ama sa langit, ngayon ang tanong, ano nga ba ang isa sa mga kalooban ng Ama? Ang sabi nga dito sa Mateo 7:5, no, ang sabi nga dito sa 7:5, no, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. Siya ang inyong pakinggan. Ano raw ang sabi? Si Kristo daw ang dapat natin pakinggan. Si Jesus ang kailangan natin pakinggan. Ang kanyang anak, sabi ng Ama, ang kanyang anak ang dapat mong pakinggan para makapasok daw sa kaharian ng langit. So,
para daw makapasok sa kaharian ng langit, merong ginawa o merong sinabi si Kristo. Ano yung sinabi ni Jesus na dapat natin pakinggan? Punta naman tayo sa 28, sa 19 at 20 ng Mateo. Ito yung pagkakabanggit. Ang sabi dito, utos ito ng ating Panginoong Jesus na dapat nating sundin. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ano ang sabi? Bautismuhan daw ang ang lahat ng mga tao sa lahat ng bansa, including infants. Kasi sa totoo lang kasi kung hindi po sasang-ayon sa akin ng aking kapatid na hindi dapat bautismuhan ng sanggol, which is uh, ang sanggol ay tao. Kapag ka sinabing ang sanggol ay tao, including siya doon sa dapat na bautismuhan ayon sa Biblia. Ayon doon sa inutos ni Kristo. Kaya nga sabi di ba? Doon sa 19:13 hanggang 14 ng Mateo, wag daw pagbawalan ng mga bata na lumapit sa kanya kay Kristo. Sapagkat nandirito sa mga batang ito, di ba? Ang kaharian ng langit. Ngayon, papaano mapapasa kanila ang langit? Punta naman tayo dun sa may sinabi si Kristo na paraan kung papaano ba mapapasa kamay ng mga sanggol ng langit. Dito sa Juan, sa 3 at 5, sa 3 at 5. Yan, puro mga pamilya sa kanya yung mga binabanggit ng mga talata. Ang sabi dito, no, sa 3 at 5 ng Juan, ang sabi dito sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Diba sabi? Kapag ka daw ang maliban daw na ang tao, including infants to, na ipinanganak ng tubig at ng espiritu, ay hindi siya makakapasok saan? Sa kaharian ng langit. Yun ang pagkakasabi ni Kristo, di ba? Ewan ko lang kung paano niya tututulan yun. Ngayon, dumiretso tayo ngayon sa ano-ano ba yung mga ibig sabihin ng bautismo ayon sa Biblia. Kaya nga sabi nga doon sa Roma 6:3 hanggang 4 na yung bawat tao ay nagiging kalakip ni Kristo, no, sa paglalakad sa panibagong buhay. Yan ang isa sa mga kahulugan ng bautismo sa Biblia. Sa Galatia 3:27, ibinibigay si Kristo, nagiging tagapagmana ng ayon sa pangako. 'Di ba? Ito ang matindi, no? Nagiging ang sabi nga tayo ay sa 3:21 ng unang Pedro na ayon sa tunay na kahawig ngayon naligtas, 'di ba? Sa magkatwid bagay ang bautismo. Hindi dahil sa pag-alis ng karumihan ng laman, kundi sa pagkahiling ng isang mabuting budhi sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Kristo. Kaya 'di ba, sabi nga na ayon sa tunay na kahawig ngayon nangaligtas, sa magkatwid bagay ang bautismo. Malinaw. 'Di ba? Malinaw na yung bautismo rito sa unang Pedro 3:21 ay kaligtasan, no? Kaligtasan na in-institute o yung ipinanukala o inutos ito galing kay Kristo sa pamamagitan uli ng pagkabuhay na maguli ni Kristo, 'di ba? Ang sabi nga sa Tito 3:9, ngunit ilagan mo ang mga hangal na sabi nga doon sa 3:5, no? Sa 3:5 ng Tito pala. Medyo may ano rin yung ano ko Dito sa sa 3:5 ng Tito, iniligtas sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan ng doon sa awa ng Diyos, 'di ba? Yun yung pagkakabanggit.
Kaya nga, and lastly, sa unang Korinto 12:13, sapagkat sa isang espiritu ay binautismo tayong lahat sa isang katawan. Maging tayo man ay Hudyo o Grego, maging mga Lipinolaya, at tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Kapag halimbawang tayo ay kasama na ni Kristo, no? Ayon din dun sa Efeso 3, Efeso 5, ang sabi ng Efeso 5 sa Okay, so 23. time is up. Hmm, Time is up. okay. Thank you. Thank you po sa ano po. Sa Okay. time. Yung aking tugtog pang graduation pa yun. Amen. Okay. So maraming salamat sa iyo, kapatid na Anthony. At yan, okay, Brother Jesse. Ayan, shoutout po at thank you po sa nag-share ha. At dako na po tayo para sa cross-exam ng ating negative side. Brother Jesse, ready na ba? 7 minutes? Ready na sis, ready na. Okay, okay, sige. Bro Anthony, okay na? Yes po, yes po. Okay, so yung 20 seconds nandito sa akin ha, sa pagsagot. Okay, so patapusin na nagtatanong and then patatapusin ng 20 seconds yung tinatanong. Okay, sa kanyang pagsagot. Okay, 7 minutes, time start now. Tanong. So una kong tanong bro, yung Mhm. una mong first claim mo kanina na Mhm. sabi mo upang maligtas, kailangan sundin lahat. Meron bang tao na nakasunod sa lahat ng utos ng Diyos? Merong tao na nakasunod sa utos ng Diyos, sa lahat ng utos ng Diyos. Si Kristo, nakasunod siya sa lahat ng utos ng Diyos. Nagkatawang tao siya, nung nagkatawang tao siya, sinunod niya lahat ng kalooban ng Diyos. Yun yung sagot ko. Next question. Clarify ko lang yung tanong ko kasi si Kristo hindi naman nangangailangan ng kaligtasan. Ang pinag-uusapan natin is yung nangangailangan ng kaligtasan. Meron bang taong Kaya, nangangailangan ng kaligtasan na nasunod mhm. lahat ng utos ng Diyos? Sagot. Nasunod ang lahat ng utos ng Diyos ang tao. Kung pagbabasihan ay ang tungkol sa subjective na tanong, kamukha niya subjective ang tanong, ang pagkakalagi doon ay wala. Walang taong nakakumpleto ng kalooban ng Diyos kundi ang Ama. So ibig sabihin kung susundan natin yung sinasabi mo na yan, so walang maliligtas kasi ni isa Next walang question. nakaganap Next ng question lahat tayo. ng utos. So sabi mo kasi kanina, upang maligtas, kailangan sundin ang lahat ng utos. Tapos ngayon pala, mayroon na, ngayon na pala, Ang pagkakasabi ko doon ay kaklarify ko lang din po yung sinabi ninyo. Ang pagkakasabi ko doon ay hindi bro, tama sa objection, Mr. objection, objection. Objection po. Hindi. Yes, eh. Time pause tayo. Ma-object mo Time na pause. ako. Okay, Sumasagot sige. po ako. Ang objection Sige. ko bro, patapusin mo muna yung tanong ko bago ka sumagot para hindi tayo magulo. Oh, Kasi sige, sige. nagpe-premise pa lang ako eh, nagpe-premise. Sige, 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 sige. Okay, sige. So sabi mo Okay. kasi kanina, tinanong kita nung una upang maligtas kailangan sundin lahat. Pero sabi mo, Mhm. hindi naman pala. So kinukonfirm mo Eh, na wala ako hindi. sinabing ganon, kapatid. Wala akong Wala. sinabing ganon. Ang tanong niyo po kasi kanina kung ang lahat ng tao po ay nakasunod sa kalooban ng Diyos. Lahat ng utos ay sinunod. Yun yung tanong niyo Okay. eh. So ang Okay, sige. sinabi ko ay walang nakasunod. Next Wala akong question. sinabing wala akong sinabi dun sa claim ninyo na Next na question ano. tayo. Next question. Sige. So next question, doon sa Mateo 28:27 na sinasabi mo, pumayo kayo at Mhm. ipangaral ang mabuting balita. Ang sumampalataya ay yung bautismuhan. Kasama ba doon yung sanggol sa sasampalataya? Doon sa Sagot. sumasampalataya, yes. Mhm. Sumasampalataya ang sanggol dahil sa magulang niya. Mhm. Yun ang sagot doon. Okay, okay. Next Itong question. next question dito sa John 3:5, unless a man be Mhm. born of water and spirit. Diyan sa nabanggit Mhm. na water, may nabasa ka ba diyang bautismo? O meron o wala? Meron ho. Pagka ano po, ang bautismo diyan ay espiritu at tubig. Mababasa niyo rin din yan doon sa kung saan binautismo si Kristo, may espiritu doon, may tubig. Next Okay, next question. next Next question question. Pag tayo. nabasa ba sa Biblia ang salitang tubig, bautismo agad o hindi? Yes or no? Meron dong nakalagay doon na paglilinis, merong paghuhugas ang tubig, no? Merong sinabing tubig na naguhugas ng dumi ng pisikal.
meron ding tubig na nakasama sa bautismo. Kaya nga sabi nga, tubig at espiritu. Hindi sinabing tubig lang. Next Okay, Okay, next question. question next tayo. question. Agree ka ba sa akin na hindi porket mabasa mo ang salitang tubig sa Biblia ay tumutukoy agad sa bautismo? Sagot. Kapag sinabing tubig lang. Pero Oo. pagka sinabing ano, tubig at espiritu, yan, bautismo yan. Okay, At next question. next question, dito sa John Mhm. 3:5, Mhm. agree ka ba na si Nicodemo sa panahon na sinabi ito ni Jesus ay under siya na nasa lumang tipan, nasa Old Testament pa ito? Yes. Yes, Nicodemus is a Jewish Sadducee. Kaya kaya ano siya, kasama siya sa Jewish tradition. Mm. Sa lumang tipan ba may turo na para maligtas kailangan mabautismuhan? Sa lumang tipan, ang tinuturo doon, pagtutuli. Okay. Next question. Next question. Dito naman sa tanong ko naman dito sa 1 Peter 3:21, sabi diyan, Mhm. ang bautismo ay larawan ng nagliligtas. Kapag sinabi bang larawan, bro, ito mismo yung actual. Alin ba pag Kailan? sinabing larawan, Ano pong talata? doon sa 1 Peter 3:21 na sinabi mo, Mhm. yung ang bautismo ay larawan ng nagliligtas. Pag sinabi bang larawan, yun mismo yun. Siyempre, pagka sinabing kahawig o pagka sinabing larawan, kung ano yung inilalarawan, yun din yun. Halimbawa si Kristo, larawan ng Diyos na hindi nakikita. O pagka sinabing larawan, siya na rin 'yun, 'di ba? Kung ano yung nilalarawan niya, yun yung representation nung kanyang inilalarawan. Next question. Okay, next question. Next question, pag sinabi bang larawan ng tubig, tubig mismo yung larawan na yun o larawan lang yun? Larawan siya o representation siya ng tubig. Pero ang ibinubuhos doon ay hindi naman yung larawan yung tubig mismo. Wala naman sinabi doon na larawan, yung larawan ay yung bautismo o yung tubig doon na sinasabing para makumpleto ang bautismo ay larawan lang ng tubig, larawan ng espiritu. Hindi. Actual 'yun. Next question. Next question doon sa Titus 3:5 na binasa mo kanina na sabi doon, Mhm. alin ba doon, saan ba doon naligtas ang tao? Sa awa o doon sa paghuhugas? Okay, basahin natin yung sa Tito 3:5 ang nakalagay doon na na bautismo, I'm sorry. Sa awa ng Diyos na ligtas ang tao. Pero nababasa rin din doon na sa pamamagitan din ng paghuhugas din ng mga kapanganakan. Yun yung pagkakasabi. Hindi natin pwedeng alisin yun. Next Okay, question. next question tayo. Okay na sis, ay, ano ka na, wave ko na yung natitirang Wave ilang na. Okay, okay. segundo. Oo. 30 seconds. Sayang Okay. naman. 39. Okay. Okay, ayan. Maraming salamat sa iyo, kapatid na Jessie, para sa iyong cross-exam sa ating affirmative. At yes, dako na tayo sa ating, ayan, so, ayan, si Brother Jojo Abrea, ayan, shout out. Si Cynthia, si Sandrio, ayan, nandiyan sila sa ano, humihina din ang net ko, hindi ko ano. Okay, sige. Dako na tayo para sa negative side, sa kanyang first stand. Ayan. Okay, Bro Jessie. 10 minutes. Time start now. Yes, thank you sis Nad. Muli magandang hapon sa inyong lahat, lalo na kay sis ba o Bro Senrio. Siguro Bro Senrio na lang. Magandang hapon, ganun din kay Bro Anthony Flores. Ngayon po ay tayo po ay tatayo bilang negative kung bakit hindi kailangan ng bautismo sa, wait lang basahin ko lang yung topic. Ang topic natin ng bautismo sa sanggol ay kailangan para sa kaligtasan o kailangan para maligtas. Hindi po ako dito sumasang-ayon sa ano nito kasi ano siya, unang-unang rason ko diyan is hindi siya makatwiran. Kumbaga hindi patas kasi ano mo yung bata na pag hindi lang siya nabautismuhan, hindi na siya ligtas. Sa dami ng sanggol na hindi nabautismuhan, hindi kawawa naman sila. Kumbaga, hindi lang to appeal to emotion, kundi pag inisip natin, lalo na sa ibang religion, isipin na lang natin na may maraming Muslims.
Yung mga bata dyan ay hindi yan na nababautismo kasi hindi naman sila naniniwala sa bautismo kay Kristo or sa Trinity. Kawawa naman yung mga bata na yun. Hindi na sila maliligtas. Impyerno sila, hindi naman nila pinili. Hindi naman nila kasalanan, hindi mabautismohan, hindi nila kasalanan ipanganak sila bilang isang Muslim. O kaya sabihin natin na ipinanganak ka. Kahit anong religion naman, hindi ko na siguro isa-isahin. Kahit anong religion ka pinanganak, kung hindi ka Kristiyano o kaya atheist ka, Buddhism, dahil hindi ka lang nabautismohan ay hindi ka na maliligtas. Hindi siya sa akin makatwiran. Kumbaga hindi siya logical sa akin. Kumbaga kawawa naman yung batang hindi talaga nabautismohan kung kailangan mabautismohan yung bata. Kasi yun yung pinag-uusapan namin gusto kong linawin kasi sabi ko nga kanina, agree naman ako na may bautismo rin kasi sa amin, pero dedication lang siya. Hindi namin tinuturo na ang bautismo is kailangan siya para maligtas. Dedication, bakit? Kasi may utos naman talaga na magbautismo. Kaya sinusunod namin siya. Binabautismohan namin ng bata bilang dedication, pero hindi namin sinasabi na ito kailangan to sa kaligtasan niya. Na kumbaga parang sinasabi natin na pag hindi ito nabautismo na hindi ito maliligtas kasi kailangan niya sa kaligtasan niya. Di ba? Pangalawa is, ang pangalawang reason ko dyan is wala naman talatang sumusuporta talaga. Walang sumusuporta sa kasi ang utos ng pagbabautismo ay sa sumasampalataya. Kahit sa ang talata mo siya basahin, sabi doon, ang sumampalataya mabautismuhan. Kung susundan natin yung argument niya kahit doon una-una yung isa-isa natin, kahit sa Matthew 21, hindi rin doon eh. Kasi ang pinag-uusapan sa Timothy sa Matthew 7:21 is may pananampalataya at gawa, which is ang sanggol hindi pa naman niya kayang gumawa. Kasi hindi ko nga naituturing na gawa ang bautismo kasi hindi naman ikaw gumawa niyan. Kumbaga ang sanggol wala namang ginawa para mabautismohan siya. Kusa lang siyang binautismohan, wala siyang kamalay-malay. Hindi siya maituturing na gawa. Pangalawa, doon sa sinasabi sa ano pa ba 'yun? Ang sinasabi doon doon sa John 3, mamaya ko na 'yun i-report pala. Sa Matthew 28:27 kasi wala rin, may misinterpretation lang siya kasi kapag inunawa mo yung talata, humayo kayo at ipangaral ang mabuting balita. Bakit inuna yung pangaral? Kasi mahalaga yun. Doon inuutos, magkadikit kasi yun, hindi mo pwedeng paghiwalayin siya. Humayo kayo at ipangaral ang mabuting balita at ang sumampalataya inyong bautismuhan. Ibig sabihin, ang babautismuhan mo, yung sasampalataya. Kasi hindi mo pwedeng bautismuhan yung hindi naman sasampalataya. Kasi ang may kukontrahin niya yung sinabi ni Jesus nang hindi sumampalataya ay na-condemn na. Sabi noon, ang sumampalataya ay ang hindi sumampalataya ay parurusahan. So bakit mo babautismuhan yung parurusahan? Nagkakaroon siya ngayon ng contradiction. 'Di ba sa John 3:18 saka sa John 5:24 sinasabi diyan nang hindi sumampalataya ay hahatulan. So bakit mo babautismuhan yung hatulan na hindi pa na sumasampalataya, babautismuhan mo? 'Di ba? Ang sanggol sa akin kasi bagaman tahimik ako sa sanggol kasi hindi ko sinasabi na yung mabautismuhan or hindi mabautismuhan ay hindi ligtas. Pero ang tinututulan ko kasi dito yung katotohanan na pag sinabi mong hindi nabautismuhan ng sanggol, hindi na siya maliligtas. Kasi sa akin ang Diyos ay patas. Hindi nagiging patas doon ang Diyos sa sanggol na hindi nabautismuhan kasi unang-una lalo na doon sa hindi Kristiyano ang sinasabi ko. Hindi siya patas kasi hindi pa hindi kasalanan ng sanggol na hindi siya nabautismuhan. At doon pa sa isa pa wala kasi katulad sa John 3:5 yung wala sa panahon ba? Kasi yung bautismo doon sa John 3:5 ay tubig yun ng paglilinis ni Kristo, hindi siya tubig ng bautismo. Sabi ko nga, kasi kasi sa Greek, ang bautismo ay may 7 gamit. May 7 siyang may bautismo sa tubig, may bautismo sa espiritu, may bautismo kay Kristo, marami yan, 7 yan. Pero hindi porket nabasa mo ang tubig ay bautismo sa tubig agad yan. Pag ang tubig kasi si Kristo ay din siya, larawan din siya ng tubig si Kristo. Sabi niya nga sa babae doon sa John 4, ako ang tubig na nagbibigay buhay. So itong tubig na to,
is yun din yung tubig na naglilinis. Bakit? Paano natin nasabi yan? Kasi si Kristo naman ang naglilinis eh. Ang dugo lang naman ni Kristo ang may karapatang maglinis. Wala naman ang tubig eh. Kahit naman paliguan ka ng isang drum, kung hindi ka dadaan kay Kristo, o hindi nabuhos ang ano ni Kristo sa Kalbaryo, ay hindi ka pa rin maliligtas. Kasi si Kristo ang talagang tubig na naglilinis. Kaya siya ang larawan na pag sabi nga doon sa babae, pag nainom mo ang tubig na to, ay hindi ka na mauuhaw muli. Si Kristo yung tubig doon. Paano natin nasabi pa? Kasi hindi napapanahon. Lalo na't ituturo niya yung kay Nicodemo na si Nicodemo hindi naman kailangan ng bautismo sa tubig para maligtas. Kasi under pa siya ng Old Testament. Si Nicodemo hindi niya kailangan mabautismuhan para maligtas. At ikalawa, matanda na si Nicodemo. Matanda na. Ang pinag-uusapan natin kasi dito sanggol eh. So sasabihin mong kailangan ng sanggol maligtas at ang gagamitin mo yung ano kay Nicodemo na sasabihin mo lang unless a man, eh, laging may ano diyan. Hindi porket sinabing unless a man, eh lahat na 'yan. Magkakaroon niya ng fallacy diyan. Ano kasi siyempre hindi yung babae hindi naman yan man. Pangalawa, hindi ko pa tinuturing kasi na yung bata dapat ano eh nasa tamang gulang na sumampalataya. Kasi sabi doon, unless a man be born of water, ano ba ang context ng sinasabi niya doon? Ang pag binasa mo ang buong John 3, ang pananampalataya din hindi nawawala diyan eh. Sabi niya, ang sumampalataya ay bautismuhan. Sabi niya, ang sinabi nga diyan niya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son so that whoever believes, hindi naman nilalis siya ni Christ diyan sa John 3. So ang sinasabi niya diyan na maliligtas na unless a man be born again is yung naniniwala. Kasi paano ba naisisilang ang isang tao? Sinagot din niya ng ano ng John 1:12. Ano sabi doon? Ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya binigyan ng karapatan. So kahit bautismuhan mo ang sanggol, pag hindi siya sumampalataya, hindi siya nabibigyan ng karapatan. Kasi yan ang sabi ng talata. Ang context ang pinag-uusapan natin dito ha. Sa context kasi ng John, ang sinasabi diyan na naging anak ng Diyos is yung sumampalataya. Kaya nilinaw muna sa 1. Kaya bago ka pupunta sa 3, linawin mo muna sa 1 kung sino ba yung sinasabing naging anak. Ang naging anak yung sumampalataya. Ngunit ang sumampalataya ay binigyan niya ng karapatan. May tumawag, may tumawag. So yun yung context, kailangan sumampalataya at yun yung sinasabi ni John. Na ang context ni John, kung sino yung babautismo, yun yung sasampalataya sapagkat yun yung nagiging anak ng Diyos. Kasi sa akin, ang sanggol, yung may mga problema sa isip, ano pa siya, kumbaga, disqualify pa siya sa ganyan. Bautismuhan mo siya or hindi mo siya pwedeng hatulan. Kasi ano siya, wala siya sa ano wala siya sa tamang katwiran na babautismuhan mo yung sanggol. Kasi sa akin, mabautismuhan mo man yun ng sanggol or hindi, maliligtas pa rin yun sa biyaya ng Diyos o awa. Hindi yung kailangan ng bautismo. Kaya nga sabi, doon naman sa sinasabi niya na ayaan ng batang lumapit sa akin, hindi rin. Kasi unang-una, ang sinasabing bata doon ay may kakayahan ng lumapit. Yung sanggol, wala pa naman yung kakayahan lumapit. Pangalawa, bata ang ano doon, bata, magkaiba kasi yung bata sa sanggol eh. Merong bata na hindi na sanggol. Ibig sabihin lang nung lumapit ay ayaan na matuto yung bata. Hindi yung context ng salvation. Hindi yung context ng salvation. Kundi ayaan mo siyang matuto yung mga bata kasi pinipigilan ng mga alagad na lumapit. Kala nila ay para lang sa matatanda. Hindi kaya ang bata kailangan din siyang Okay, so matuto. time is up. Okay. Ayan. Grabe yung ano ko talaga, pang graduation. Okay, so maraming salamat sa iyo. Yung, ano yung parang ringtone nung ano ko. Hindi ko siya maiba kung hindi ko alam kung saan iibahin. Okay, so salamat sa iyo, brother Jesse. Ayan, so brother Anthony, dako na tayo para sa iyong cross-exam. Okay, so ready na? Nakamute ka, bro Anthony. Bro Anthony, Opo, ayan, ready na okay. po, ready na. Okay, sige. Okay, so bro Jesse, bro Anthony, 7 minutes. Time start now. Ah, Tanong. magiging technical lang ako ng konti kasi debate to eh. Unang-una sa lahat, napansin ko kay Brother Jesse, tanong lang, yung bang statement o yung phrase na sa akin kasi or sa akin kasi.
Yan, yun yung madalas ko naririnig eh. Yan ba'y paglalahad o yung ba'y paglalahad ng ebidensya o paglalahad ng opinyon? Sagot? Paglalahad yun bro ng opinion. Pero Yun? linawin natin na hindi naman porket opinion ay mali na. Kaya nga Mhm. sinusuportahan ko siya ng mga argument para hindi siya manatiling opinion lang. Ano yung mga Yun. argument ko? Binibigyan ko siya ng talata at sinusundan ko yung sinasabi mo para maging makatwiran din siya. Kasi lahat naman ng bagay ay opinion kasi naririnig lang naman natin Next yun sa ibang question. tao. Next question. Yan. Sige. Okay, sige, susunod na tanong. Yan, sabi mo kasi ang opinion ay magiging totoo kapag ka nilapatan mo ng ebidensya. Di ba tama? Tama, tama bro. Okay, tama. Susunod na tanong. Sa lahat ba ng sinabi mo na talata, kung meron ka mang talata na binanggit, kasi parang wala ka namang talatang binanggit, pero alam ko yung mga ibang mga talatang binanggit mo. Meron ka bang nabasa roon na ang bautismo ay hindi nakapagliligtas? Yes or So, no? May nabasa ka ba? Wala. categorical? Ah, letra por letra, wala akong nabasa. Pero Mhm. sa batas naman kasi ng lohika, kapag yung isang bagay ay hindi logical, kahit Mhm. pa anong bigay mo dyan ng katwiran or ebidensya, pag hindi siya logical at makatwiran, hindi pa rin siya katanggap-tanggap kasi argument is the best evidence we have. Good, good. Okay. Next Susunod na, question. susunod na tanong. Sabi mo logical eh. Susunod na tanong. Ang sabi mo kasi ang bautismo ay hindi gawa. Tama ba? Para doon sa binautismuhan, hindi may tuturing na gawa kasi hindi naman siya Mhm. nagbautismo sa sarili niya eh. Next question. Hindi siya gawa. So, ibig sabihin, yung gumawa ng bautismo o yung nagsagawa ng bautismo para sa'yo hindi gawa yon. Gawa yun ng ibang tao pero Mhm. hindi ikaw. Ang subject kasi natin yung maliligtas eh. Yung maliligtas na bata, dapat siyang gumawa. Hindi naman yung may tuturing na gawa niya kasi iba ang gumawa Yan. para sa kanya. Yan, Oo. susunod na tanong. Susunod na tanong. Yung nagbautismo, yun ay gawa. Tama. Susunod, yung bang pagtanggap ng bautismo ay yun ba'y gawa? Depende bro sa edad kasi ang pinag-uusapan natin sanggol eh. Hindi pa naman niya yun Miss Moderator, Time post, ang time post tanong ko tayo. po malinaw. Okay, Ang sige. tanong ko po Paki-rephrase malinaw, ulit. pagtanggap ay yun po ba'y salitang gawa? Ay yun po ba'y ay gawa? Yung pagtanggap, yun po ba'y gawa? Yes or no lang ang sagot. Sis, I will use my 10 minutes para sumagot Okay, sa sige. kanya. 10 seconds lang. Ay, 10, 10 10 seconds seconds. lang. Sorry, sorry. Oh. Magre-rebuttal ka na Irrelevant pag sa ganon. akin yung tanong niya kasi pag sinabi niya yung pagsunod, yung sanggol kasi hindi pa naman yung sumusunod doon. Binautismuhan mo lang siya ng kusa eh. Wala naman siyang sinunod doon eh. Okay, sige, sige. Sige, Okay, so next Susunod question. na tanong. next question tayo. Sige, time Yan resume. susunod na tanong kasi magkasundo tayo na ang bautismo, ang sanggolay na bautismohan. Ngayon susunod na tanong. Ang pagbabautismo nyo ba doon sa inyong samahan, lalo-lalo na sa sanggol, ay para sa inyo ay wala lang yon? Meron yun. Unang-una, dedication yun. Yung paghahandog ng bata sa Mhm. Diyos. At pangalawa, ay pagsunod yun sa utos ng Diyos. Next question. Yun, pagsunod sa utos ng Diyos. Next Susunod na question. tanong, yung bang pagsunod sa utos ng Diyos o sa pagsunod sa kalooban ng Diyos ay nakakapagdidigta sa tao? Hindi lagi kasi may specific na utos kung kanino siya inutos. Hindi naman porket inutos ng Diyos na magpakarami kayo ay may kinalaman na sa kaligtasan. Hindi lahat ng utos ay may kinalaman sa kaligtasan. Next question. Okay, next Mhm. question tayo. So, ibig sabihin, mali yung nakasulat doon sa 7:21 ng Mateo na sabi doon ang sino mang sumusunod sa kalooban ng Ama ang makakapasok sa kaharian ng langit. Hindi siya mali, kundi mali yung unawa. Kasi ang sinasabi doon na makakasunod, matatanda na ang sinasabihan doon. In fact, ang pinaparinigan doon, mga pariseyo, hindi mga sanggol. Ha? Next question. Ah, brother, hindi ko siya binasa o hindi ko siya inunawa, kumbaga sa binasa lang natin siya. Susunod na tanong, yung bang
Yung bang doon sa sinabi ni Kristo na bautismuhan ang lahat ng tao, yun ba'y kalooban ng Ama? Yes or no? Yes, kalooban siya ng Yun. Ama, pero nililinaw ko na hindi porkit utos ay may kinalaman na agad sa kaligtasan lagi. Okay. Ang utos sa kaligtasan ay pananampalataya. Next question. Buti Okay, next malinaw. question. Sige, susunod na tanong. Doon ba sa doon ba sa sinasabi doon sa 3:16 ng 1? Kasi after yan ng ano doon ba sa 3:16 ng 1 sinasabi ba ron na hindi na kailangan ng bautismo para maligtas? Saan bro? Saan? Ay, clarification. Sorry, sorry. Okay, Saang time pause talata? tayo. Ay, Sige, time pause. Okay. Doon sa ginamit mo paki-rephrase to ulit. Ginamit mo to One sa 1:16. John 3:16, yung ano, dun sa famous verse. Hmm. Sabi doon, ang lahat ng sumasampalataya kay Kristo ay maliligtas. Ngayon Hmm. ang tanong, meron bang sinabi doon na hindi na kailangan ng bautismo para maligtas? Gayong sinabi ni Kristo na bautismo ang lahat ng tao? Sagot. Wala naman sinabing ganun. Kasi nga, unang-una, hindi napapanahon para ituro ang bautismo dahil ang kausap niya hindi Mhm. naman kailangan ng bautismo. Pangalawa, pananampalataya ang pinag-uusapan dyan upang maligtas ay kailangan sumampalataya, hindi So, mabautismo. Lalo na mm, ang sanggol na hindi naman kailangan niya so pananampalataya. ibig sabihin, yun ay dinagdag mo lang doon sa talata at hindi talaga yun yung unawa ng talata. Or Hindi ko hindi talaga siya yun yung nakasulat doon sa talata. hindi ko lang dinagdag kundi necessaryong conclusion siya na pag sinabing kailangan sumampalataya, ang pinag-uusapan dun yung may pananampalataya. Kasi ang So, sanggol conclusion mo siya. Wait So, lang. conclusion mo siya, hindi siya Wala conclusion naman na nakasulat. problema doon kung conclusion kasi wala naman masama. Mhm. Basta necessary conclusion kasi pananampalataya ang pinag-uusapan. Mhm. Sige, next Okay. question tayo. Sige. Meron po kasing meron ka pong statement, naiwanan kita doon. Meron kasing statement ka na ang bata ay hindi sanggol. Tama? Ang sabi ko doon hindi lahat ng bata ay sanggol kasi may sanggol na hindi bata. Ay meron bata na hindi na sanggol. Pero ang sanggol bata pa rin. Ang sanggol, oo, pero ang context Ayun, kasi good. ng batang sinasabi ay may isip na kasi nga sabi huwag niyo silang pigilang lumapit. So ibig sabihin ang Mhm. pinalalapit doon may kakayanang lumapit ang pinag-uusapan. Hindi sanggol na wala pang Meron kakayanan bang lumapit. sinabi doon na yung may kakayanang lumapit lang ang dapat na lumapit? Ang sabi sa talata, hayaan nyo silang lumapit sa akin. So may lumapit ang sinasabi. Wala Okay, man so sinabing, time's okay, up, time is up. sorry. Okay, so maraming salamat sa inyong dalawa. Ayan, bagamat pipiti ko sana kanina kasi hindi pa natatapos sumagot, hindi pa natatapos magtanong. Pero at least smooth naman at napakabait nung debate. Napakahinhin. Okay, so yan, dyan po nagtatapos yung pagtatanong ng ating affirmative sa ating negative side. Okay, dako na po tayo sa rebuttal stand. Ayan, okay, so Brother Anthony, 10 minutes, ready na? Yes po. Okay, 10 minutes para sa yung rebuttal stand. Time is start now. Um, Kinalulungkot po natin na doon po sa mga sumunod na pagbabanggit. Sa bagay, i-conclusion na lang natin yan. Na itong negative side or yung ating rebuttal stand natin ngayon ay medyo kakaiba. Kasi unang-una sa lahat ay imbes na tutulan, no? Imbes na matutulan niya po yung ating mga biblical verses na binasa natin, kung mga sunod-sunod naman yung na mga biblical verses na sinabi is I'll surprise na parang wala naman kami pinagtatalunan dito. Parang kumbaga sa ano parang sang-ayon naman siya doon sa sinasabi na kapag ka sinabing kalooban ng Diyos ay kailangan sundin. Nga lang, hindi lahat, 'di ba? Hindi lahat ng nasa kalooban ng Diyos. Kaya lang, ang pagkakabanggit ay si Kristo o si Jesus ang dapat pakinggan. Kaya isa sa mga institution o isa sa ini-institute ng ating Panginoong Heso Kristo ay ang pagbabautismo.
para maligtas ang tao. Yun yung isa sa, kaya nga ang sabi ito alam na alam ng ating kausap ito sa 14:9 ng John, na si Jesus ang tanging daan ng kaligtasan. Kaya lang ang problema lang, papaano natin mapaparaanan o papaano tayo makakadaan doon sa kanyang pamamaraan ng kaligtasan. Kundi kailangan din nating sundin ang mga sinasabing mga utos ni Kristo. Na hindi naman yun ayon doon sa ikapapahamak ng tao, kundi sa kaligtasan ng tao. Kaya nga ang sabi I'll surprise din na doon sa lahat ng binanggit niya, no? Mapapakinggan din naman natin yan, mapapakinggan niyo naman ulit yan pag ni-replay ninyo, na sa lahat ng binanggit ninyong mga talata, wala siyang sinabi o wala siyang nabanggit doon na ang bautismo ay hindi nakapagliligtas. Unang-una sa lahat, para saan ba ang pagbabautismo para sa kanila? Para lang sa initiation? Para lang sa parang fraternity, ano? Para sa initiation, para sa kanila o yung paghahandog, 'di ba? Parang sa Iglesia ni Cristo, 'yan, naghahandog, 'di ba? Hindi nga lang sila nagbabautismo ng sanggol, pero inihahandog yung sanggol para sa kanila. Sa kanila ganun din. Ang bautismo sa kanila is yung paghahandog. Kaya lang ang problema lang doon ay wala naman din sinabi din sa mga talatan din ng Biblia, o wala rin din naman ni sa unawa ng Biblia na binanggit doon na ihahandog na lang ang sanggol sa pamamagitan ng bautismo. Hindi. Ang pagkakabanggit doon, dahil sa awa ng Diyos, 'di ba? Naligtas ang tao. Merong paghuhugas na may paghuhugas na binabanggit doon sa 3:5 ng Biblia. So, ang ibig ko sabihin, ang lahat ng mga binanggit kong talata from doon sa kauna-unahang talata na binanggit ko hanggang doon sa mga talata na nabanggit ko doon sa aking presentation ay wala po siyang nagiba doon kahit isa. Kundi sinasabi lang niya parate nasa akin kasi. Sa akin kasi, that is a statement of an opinion. No, that is the statement of an opinion, pero para daw ma-support o para maging totoo ang isang opinion, kailangan daw ng ebidensya. Kaya lang, lack of evidence. Pagdating sa korte, hindi yan tatanggapin. Guilty pa rin ang nasa sakdal. Guilty pa rin ang suspect. Dahil lahat ng ebidensya, no, lahat ng ebidensya na meron tayo ay supplemental. Samantalang yung ating kausap ay ewan ko, baka nagkwento na lang. 'Di ba? Kung total na rin lang, kung gusto niya lang na ng kwentuhan na the opinion at kuro-kuro na lang, isara na lang natin ang Biblia at mag-usap na lang tayo. Mag-usap na lang tayo dito sa Zoom. Pwede naman tayo hanggang anong oras, hanggang madaling araw pwede tayo. Kaso nga lang ang problema, kapatid, debate ito. Magbigay tayo ng ebidensya, no? Surprisingly, no, ay unang-una sa lahat, or dun sa mga sinundan na kanyang mga sinabi, ay sana, no, sana meron sana makabangon pa yung kanyang argumento, no, makabangon pa yung kanyang argumentation, at nawa ay mas maganda kung hindi na niya sasabihin yun sa akin kasi o sa akin kasi. That is very common doon sa mga taong parang self-opinion na lang. Sa akin kasi, that is a self-opinion na sinasabing hindi siya ganong kaakma. Pwedeng sabihin, turuan kita para medyo matuto ka naman, na according to ganyan or according to ganito, kung basa ka, 'di ba? Or gawin mong yung magbigay ka ng ebidensya na meron ka
na hindi na yung totoong evidence naman na magsusupplement doon sa argument, no? Kung halimbawa ang sasabihin logical which means doon sa naaayon din doon sa doktrina din. Kaya nga ang sabi nga meron daw siyang sinasabing contradiction daw sa Matthew doon sa Mark chapter 16 verse 16 na ang sabi doon na kailangan daw turuan, and then doon sa Matthew chapter 20 verse 19 to 20 na kailangan bautismohan muna, which is hindi contradiction yon. Nagiging contradiction lang yon dahil doon sa pangunawa ng tao. Ayun. At hindi ako masyadong ring nakapag-note din doon sa mga sinabi niya. Kaya lang doon sa huli, no? Yung sa huli na ang sabi doon na ang bautismo raw ay hindi gawa, which is baptism itself is a act, 'di ba? Act yun eh. Akto yun ng pag-receive or act of receiving the initiation. Yes. Kaya kung halimbawang yung tumanggap, no? Yung tumanggap, gawa rin din yun. Yun yung gawa nung tinanggap mo yung bautismo na ikaw ay na-initiate. Kaya hindi po pwedeng sabihin ng ating kausap na ang bautismo mismo ay hindi gawa. At lalong-lalo na hindi mabuting gawa ang bautismo. Sabagay naman kasi ay hindi naman natin pinag-uusapan ng faith and works dahil isa rin din naman yan sa ano natin, no? Sa ah, agreement naman natin yan. So hindi na natin pag-uusapan yan. So muli, no, mamaya may babasahin tayong isang bagay. Siguro sa conclusion na lang natin to pasukan, no. Gusto rin din nating basahin yung 1 Corinthians chapter 7 verse 14. Ang sabi rin din dito sa talatang ito na yun daw ayan, ang sabi dito, sapagkat ang lalaking hindi pa sumasampalataya ay itinilaga sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang asawa. At ang babaeng hindi pa sumasampalataya ay itinilaga sa Diyos sa pamamagitan ng asawa. Kung hindi gayon, kung hindi gayon ay magiging marumi sa paningin ng Diyos ang kanilang mga anak, kundi ang totoo, ang mga ito ay itinilaga sa Diyos. So ibig sabihin, kung isa sa mga mag-asawa o isa sa mga mag-asawa ay hindi sumasampalataya, ay nagiging marumi din pati yung kanilang mga anak saan? Sa paningin ng Diyos, sabi ni Apostol Pablo. 'Di ba? Ano rin din ang sabi dun sa Revelation chapter 20 na ang sabi doon, walang marumi na makakapasok sa kaharian ng langit. So kung ang sinasabing ang tubig ay nakakapagpalinis sa bautismo, kailangan linisin muna or kailangan linisin bago makapasok sa langit. Yun yung sabi sa talata. Yun. Maraming salamat. At sakto sa oras. Amen. Okay, ayan. Maraming salamat sa iyo, kapatid na Anthony. Okay, so dako na po tayo para sa pagtatanong ng ating kapatid na si Brother Jesse. Pero bago po yan, ayan, shoutout po tayo dyan sa comment section. Bro, Jumel Valoria, ayan, si Brother Nolan Amasalapos from sa Saudi po yata ito. Okay, si Brother Jimel Bungalos. Si Brother Jimel. Di pa daw ata kumakain dahil motivator, matamlay. Okay, so dako na po tayo para sa ating pagtatanong ng ating negative side para sa rebuttal stand. Okay, so Bro Jesse, 7 minutes. Time start now. Tanong. Unang tanong ko, bro, sangayon ka ba sa akin na hindi lahat ng pagsunod sa utos ay may kinalaman sa kaligtasan? Kapag ka sinabing utos ng Diyos, hindi naman yan sinasabing hindi yan para sa kaligtasan eh. Lahat yan. Pagka sinabing inutos ng Diyos, hindi naman yan para sa kapapahamak ng tao,
kundi sa kaligtasan. Kasi marami rin din kasing form ng Next kaligtasan, question hindi tayo. lang salvation Next dito. question. Next question. Agree ka ba sa akin na si Kristo sumusunod din sa Ama? Yes. Kaya nga sabi nga naparito ako hindi upang sirain ng kautusan kundi upang ganapin. Okay, next question. Sumunod ba si Kristo dahil kailangan niya ng kaligtasan? Yes or no? Hindi. Hindi siya sumusunod sa kalooban ng Ama para maligtas siya, kundi para yun ay ipakita sa mga tao kung ano ang nararapat na gawin. So Next hindi lahat question. ng pagsunod ay may kinalaman sa kaligtasan, tama? Mhm. Yes. Okay. Next question. So itong sunod kong Kaya nga tanong, sabi nga, Ay, kaya nga sabi sige. nga, ang sagot ko nga doon, kaya ako hindi wala pa akong kaya ang tanong bro eh. Time Oh, pause sige, tayo. sige, sige, Time sige, time ko. sige, Ang sige. tanong Sige, ko, sige. lahat ba ng sanggol na hindi nabautismuhan na hindi Kristiyano, especially mga Muslim, impyerno ba lahat 'yon? Ano? Ulit? Lahat ba ng sanggol na hindi nabautismuhan, lalo na yung mga Muslim na mga batang namamatay, impyerno ba 'yun lahat kasi hindi nabautismuhan? Ang sabi doon, meron talata sa Galacia na depende 'yon ng kaligtasan tungkol doon sa kung ano man yung gawa nila doon sa batas na meron sila. Next So question. it means nililinaw mo sa akin na hindi necessary ang bautismo para maligtas ang sanggol, tama? Wala ako sinabing gano'n. Wala So akong yung sinabing gano'n. Unang-una sa lahat, malinaw yung binasa ko doon sa 7:14 ng unang Korinto na kapag ka hindi pa sumasampalataya ang isa sa mga mag-asawa, ngunit yung isa sa kanila ay Kristiyano na, magiging marumi yung sanggol doon sa harap na Next yun. question tayo. Next So for question. consistency, ito ang tanong ko, for consistency, lahat ng sanggol na hindi nabautismuhan impyerno, yes or no? Wala akong sinabi. Sinabi ko no. Wala akong sinabi na lahat ng mga Muslim, yung sinasabing mga Muslim, kapag ka pinanganak silang Muslim, silang pareho, at yung pareho sila na mag-asawa na kung sino man yung nanay tatay ng bata ay hindi naman din sila Next question. nakasumpong. So Sunod na yung tanong. Muslim na sanggol na yon na namatay, pwede siyang maligtas kahit walang bautismo, yes or no? Paano? Kung Yung Pakiulit. isang sanggol na Muslim na mm, hindi nabautismuhan, na namatay, may pag-asa siyang mm, maligtas, yes or no? kung hindi siya nadapuan o kung hindi siya nakasama doon sa na-evangelize ng pagiging Kristiyano, yes. May ano 'yon, may chance o may kaligtasan 'yon ayon din sa awa ng Diyos. So ibig sabihin, hindi necessary na ang bautismo ay kailangan sa kaligtasan ng isang sanggol. Tama. Gusto ko isa sa lilinawin ko. Wala akong sinabi na bautismo lang ang kailangan para maligtas ang tao. Wala akong sinabing ganyan. Ang sinabi ko ay necessary ang bautismo para sa sanggol kung ang parehong ina at ama't ina noong bata ay kasama na doon Next sa question. Next Hindi. question kasama na tayo. doon sa Next question, sumasampalatayang premise. Question. Kristiyano. Next question. Premise, ang pinag-uusapan kasi natin is specific sa bautismo eh. Kasi ang claim mo na Oo nga. pinatutunayan, kailangan ng bautismo. Ang Teka tanong lang. ko ito, lahat Mhm. ba ng hindi na bautismuhan na Muslim, Mhm. na mga sanggol, hindi maliligtas? Nilinaw ko na yan. Ang sabi ko, may chance sa kaligtasan yung mga Muslim na yan kung hindi pa sila nakakasumpong ng pagiging Kristiyano. Hindi yan tungkol doon sa Kristiyano na o naanuhan na evangelize na ng mga Kristiyano pero ayaw magpabautismo. Next Magkaiba question. 'yon. Sunod na tanong. Sunod na tanong. Mm. Ah, so ibig sabihin mo doon sa utos ni Kristo na bautismo ng lahat ng tao, Kristiyano lang ang inuutosan, yes or no? Sabi nga doon gawing alagad ang lahat ng mga tao sa lahat ng bansa. Siyempre gradual 'yun, hindi naman 'yun yung panahon na 'yun gradual siya, hindi naman pagka sinabing inutos ngayon lahat mababautismo ang lahat. Hindi, gradual 'yun. Kaya nga Okay. sabi gawing alagad ang lahat Yeah. ng mga bansa eh.
Okay, next question. Okay, sabi mo kanina, pag sinabing lahat, lahat yan, walang exempted. Ngayon, pagdating sa Muslim, bakit nagka-exempted? Ay, wala akong sinabi na na exempted. Ang sabi ko, kapag ka hindi sila naging Kristiyano or hindi sila na evangelize ng pagiging Kristiyano or hindi nila alam. Pag wala silang alam sa pagiging Kristiyano, wala tayo doon. Kaya nga sabi nga ang nasa labas, Diyos ang humahatol. Okay, next question. Wala akong sinabing Sunod na Okay, tanong. next question, Diliti iwanan na naman. kita dyan. Next question, may Mhm. nabasa ka bang letra por letra na Mhm. ang sanggol na hindi nabautismuhan ay impyerno? Ay, ang sabi doon, 'di ba, doon sa binasa ko, walang walang marumi na makakapasok sa kaharian ng langit. Kaya kailangan linisin. Hindi, Next question. ano bro, linawin ko ang tanong. Ang tanong ko kung mayroon o wala, may nabasa ka ba na ang sanggol na hindi nabautismuhan ay impyerno? Meron wala? Kung letra per letra ang tanong mo, sasabihin ko siyempre wala. Pero meron akong nabasa na kapag ka mayroong hindi sumampalataya ang alinman doon sa mga magulang niya, magiging marumi sa paningin ng Diyos, sabi ni Apostol Pablo. Kaya kailangan linisin. Last question bro, last question na Mm. ito. So, sinasabi mo, nililinaw mo sa amin ngayon na kahit ang Mm. isang sanggol na Muslim, kahit hindi nabautismuhan, ay pwedeng maligtas. Yes or no? Kapag ka nga hindi nga siya na-evangelize ng Kristiyano, Okay. Okay. nasagot ko na yung kanina. Time is up. Time Okay. is up. Okay, 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 okay. ayan. Ang hinhin ng dalawa. Ayos. Ayan, si Brother Dodds Hugo. Ayan, at si Luchi Perejil. Ayan, tawa. Okay, shoutout po sa inyo at maraming salamat sa inyong panonood sa ating dalawang nag-uusap na napakainhin daw. Okay, ayan. Okay, so thank you. Maraming salamat sa iyo, Brother Jesse. Okay, dako na tayo sa ating sa iyong rebuttal stand. 10 minuto para sa iyong stand sa rebuttal. Okay, Bro Jesse, time start now. Sa akin sa rebuttal ko, nakauna ba? Sa rebuttal ko, doon pa lang sa opening niya, sinabi niya na kinalulungkot daw niya kasi dapat tutulang ko daw siya. Which is yun naman ang ginagawa ko eh. Tinututulang ko naman siya eh. Hindi naman ako sumasangayon lang sa kanya. Tapos sabi niya, sangayon daw ako na kapag kalooban ng Diyos ay kailangan sundin. Yes, sangayon naman ako eh na kapag utos ng Diyos kailangan sundin. Pero ang pinag-uusapan natin kasi na ang bautismo ba may kinalaman sa kaligtasan. So ang sinasabi ko naman, una, ay hindi porket inutos ng Diyos ay may kinalaman na sa kaligtasan. Ano? Kasi kinumpirma niya naman kanina sa una-una pa lang na hindi naman lahat ng tao nakakasunod. So pag sinabi mong kailangan sundin ng Diyos sa lahat ng kalooban niya at wala naman nakasunod, di lalabas impyerno lahat niyan. Kasi sabi mo kailangan sundin lahat eh. So pag meron akong hindi nasunod, impyerno na ba ako? Eh ang problema, meron naman hindi meron na, wala naman taong naka-perfect lahat. So papasok pa rin ng bautismo doon. Ibig sabihin ba dahil hindi ako nabautismuhan, hindi na ako ligtas? O nagbabago-bago ka na doon sa Muslim kanina. Tapos pangalawa, hindi naman porket sumunod si Jesus, kailangan niya na ng kaligtasan. So hindi lahat ng pagsunod ay kailangan ng kaligtasan. Ibig sabihin mo ba, pag ligtas ka na, nasa langit ka na, hindi ka nasusunod doon? Dahil hindi mo na kailangan ng kaligtasan, hindi ka nasusunod? Maling argumento. So sumusunod tayo dahil ligtas, hindi para maligtas. Kasi magkakaproblema ka niyan. Ibig sabihin mo ba, pag nasa langit ka na, ligtas ka na doon, hindi ka nasusunod dahil kailangan mo lang, sumusunod ka lang para maligtas. Mali yun. Sumusunod ka kasi gusto mo at mahal mo ang Diyos, hindi dahil may kailangan ka sa Diyos. Kasi pag ganyan ang katwiran mo, logically, ginagamit mo lang ang Diyos. Sumusunod ka lang sa Diyos dahil may kailangan ka, yan ang lumalabas. Sumusunod ako sa Diyos, nagpapaano ako, sumusunod ako, babautismo ako, ganito, susundin ko lahat. Kasi may kailangan ka, kaya ka sumusunod. Hindi ganun. Sa nanay mo, hindi ka sumusunod dahil may kailangan ka. Kundi mahal mo ang nanay mo, kaya mo siya sinusunod. Which is yun yung katwiran ko. Sinusunod ko ang Diyos dahil mahal ko ang Diyos, hindi dahil may kailangan ako sa Diyos. Dahil wala naman kailangan sa atin ng Diyos. Sumunod ka man sa Diyos, walang mababawa sa Diyos. So mali yung ano niya na yun, yung argumento niya. Tapos sabi niya pa, wala daw akong sinabi na ang bautismo ay hindi nakakapagligtas, which is kinumpirma niya rin kanina na wala rin siyang nabasang ng letra por letra na pag hindi na bautismo, hindi ligtas. So, ina-allegation niya ako ng opinion din sa kanya.
Parehas naman kami nag-interpret lang kasi wala din man siyang nababasang letra por letra. Wala din ako. So yung binabato niya sa akin is ganto, baril sa ulo niya. Pag sinabi niya, wala ka naman siyang nabasa pala, tapos opinion lang daw sa akin, parehas naman tayo nag-opinion lang. Kasi kahit pa sabihin mo nakasulat yan sa kung saan libro, kahit pa sa katikisim nyo, kailangan mo pa rin yan i-interpret. Kahit sa Bible yan, kailangan i-interpret. Katulad ng sinasabi mo, ini-interpret ko pa rin. Kaya sinasabi kong ayon sa unawa ko, kasi unawa ko to, ayaw kong idama yung iglesia ko. Bagaman turo yan sa amin, may mga basihan dyan na pwede akong ibigay, ay dala ko ang sarili ko dito, hindi ko dinadala yun sa kanila kasi ano ako diyan, masasabihin niyan, ikaw lang yung nakikipagdebate, dadamay mo pa kami. Oh. Kaya inaano ko sa akin to, pero hindi ibig sabihin na pag sarili mong, hindi ibig sabihin na opinion mo mali na, kasi ikaw rin naman, wala ka din na nabasang letter for letra, opinion mo lang din yan. So, gun to your head lahat ng sinasabi mo dito. O bakit ako hindi naniniwala? Kasi unang-una sa Biblia, may mga naligtas na hindi nabautismuhan. Kaya hindi ako naniniwala na necessary ang bautismo sa sanggol, lalo sa sanggol. Yung nakapako sa krus na magnanakaw, hindi naman nabautismuhan yun. O mga tao sa Old Testament na sinabi mo, pag sinabi mo kasing necessary, lahat dapat walang exempted. Ngayon, pagdating doon sa Muslim, nag-utal-utal ka na, hindi mo na alam kung paano mo itatayo. Kasi, sinasabi mo na, kailangan ikaw mapangaralan yung Kristiyano. Sabi mo baga, pag sinabing tao, tao yun lahat. Sabi mo, unless, aman. Tapos ngayon, itsapira mo yung Muslim, di ka na consistent. Dapat consistent ang aral mo kung gusto mong itayo yan. Ang inaano ko sa iyo, kasi affirmative ka, yung consistency mo. Kaya ako pumapasok ako, kung yan bang affirmative mong tinatayo, consistent ka dyan. Kapag hindi mo ina-consistent, negative ako, talo ka dyan pag hindi mo ina-consistent. Inaamin mo na ngayon na pag ang Muslim na hindi nabautisman ng sanggol, pwede pa palang maligtas, talo ka na. Oo. Wala namang pagtatalunan diyan kasi ako hindi naman ako sumasangayon sa sinasangayunan ko lang sa iyo, may bautismo kami. Which is wala naman akong problema kasi sa amin hindi porket sumusunod ka kailangan na sa kaligtasan. Which is sumangayon ka din sa akin na hindi porket sumusunod ay kailangan kasi si Kristo sumusunod. At pangalawa, nilinaw ko kanina na hindi porket walang taong nakakasunod sa lahat. Hindi porket hindi mo nasunod impyerno ka na. Walang ganun. Na pag hindi mo na so binibigyan niya laging diin doon na ang statement ko daw ay opinion lang. So parehas naman kami nag-i-interpret na. Pag sinabi mo kasing opinion, nag-i-interpret ka ng sarili mo. 'Di ba? Yun yung doon. Lahat naman tayo nag-i-interpret ng Bible, maging pastor yan, pare, nag-i-interpret yan kasi naisulat naman yan sa hindi naman Tagalog or English. So ini-interpret natin yan kasi may context ang Bible, may sarili yan na geographical background. Siguro nag-aral ka naman ng hermeneutics, alam mo yan. So, nung tinatanong na kita kanina, doon sa punto na impyerno ba lahat ng sanggol, hindi na consistent. Dapat ang sagot mo doon, lahat ng hindi na bautismo na sanggol, impyerno kasi ang tayo mo, kailangan ng bautismo. Ang lumalabas pala, pili lang. So, kung yan ang stand mo dapat, ang bautismo nyo lang, yung Catholic lang. Kasi, hindi mo naman siguro tinatanggap na yung hindi Catholic ay valid ang bautismo. So, ang babautismohan mo lang dapat sa iyo kasi ibig sabihin, kahit pag hindi ka Catholic at hindi ka nabautismo, pwede ka pa rin maligtas. Kasi susundan ko rin yung sa Muslim. Bakit yun naman sa Muslim? Bias ka naman. Sasabihin ko niyan, bias ka naman doon. Yung pwedeng maligtas. Pagdating sa amin, hindi. Kasi sabi mo, narinig na namin ng mabuting balita. Lahat naman ng Muslim, kahit Muslim, nakakarinig din niya ng mabuting balita. Hindi lang tinatanggap. Katulad sa amin, hindi rin namin tinatanggap. Pero naririnig namin. Wala namang pinagkaiba yan, naririnig din nila yan. Pinangaralan natin sila na si Kristo dapat tanggapin. So may Diyos tayo, yung Trinity, sinuturo natin, ayaw nilang tanggapin. Applicable pa rin sa kanila yun dahil narinig pa rin nila yung mabuting balita. Pero ang pinag-uusapan natin, consistent ka dapat. Pag sinabi mong kailangan sa bautismo, pag walang bautismo, impyerno. Pero nag-ano ka na, sasabi mo, ay biyaya. O di biyaya tayo pala, biyaya pala ang sanggol na kaligtasan. Hindi kailangan ng bautismo kasi biyaya yan sa kanila pag hindi mga Muslim. Hindi ka na consistent ngayon. Nasira na yung pinatutunayan mo ngayon. Saka ka nun? Saka magkukumit ka nun bro ng generalization fallacy doon sa sinasabi mong puro lang ako opinion. Kasi pag sinasabi kong ayon sa akin, specific lang may specific lang ako nung napag-uusap na tinutukoy. Kaya nga mayroon din akong talatang binabanggit. Binanggit ko rin kanina yung John 1:12 kung paano nagiging anak ang Diyos. Yung talata mo binanggit ko rin. Hindi lang naman yung patunay mo papatunay ko din yun kasi binanggit ko din. Parehas naman tayo pwedeng bumanggit ng talata. Yung binanggit mong talata, pwede ko rin gamitin.
Kaya evidence ko pa rin yun. Hindi man porket ginamit mo na, evidence mo na lang yun. Sa akin, hindi na. Ginamit ko pa rin yun. So, hindi siya, generalizations fallacy siya. Kasi hindi porket sinabi ko yung ayon sa akin lang itong opinion, ay tumutukoy na yun sa lahat ng sinabi ko. Ibig sabihin ba, yung binasa ko kanina na dyan, opinion ko lang yun. Hindi galing yun sa Biblia eh. So, may specific lang na sentence. Hindi yung generalization fallacy na pag sinabi kong opinion ko lang, ay lahat na ng sinabi ko opinion. Hindi ganun yun. Ibig sabihin, may ano lang akong pangungusap na doon sa pagiging logical. Kasi pag hindi na consistent ang sinasabi ng isang tao, kahit pa yan biblical, kahit pa yan may ebidensya, pag hindi yan logical, illogical yan, hindi yan katanggap-tanggap. Kasi may tatlong ang katotohanan, may tatlong binabatayan, biblical, theological, at logical din dapat. Kahit pa theological ka, kung hindi na logical ang sinasabi mo, hindi na yan tunay. Katulad sinasabi mo, hindi na logical na hindi kailangan ikaw ang bautismo pero pagdating doon sa Muslim maliligtas pa rin. Hindi kailangan, ano lang, optional lang. Pwede ka magpabautismo, pwedeng hindi kasi biyaya sabi mo eh. So hindi na consistent, nahuli kaya ano rin eh, sa bibig din nahuli ang isda eh. Paano hindi na consistent? Oh, ano pa ba? So siguro ilang minuto pa ba sis? Nakikita mo ba sa ano ko, sa kanan ko? 50, ano na, okay na yan, wave ko na yan kasi wala naman ako Wave kasi. mo na ba? Ah, Okay, okay. Sige, sige, sige. Okay. So, ayan, cancel muna natin. Okay, so dyan po nagtatapos yung ating rebuttal stand ng ating negative side. Ayan, so official niyang winave yung kanyang 54 seconds. Okay, so dako na po tayo para sa ating pagtatanong or cross-exam po ng ating affirmative side. So, Bro Anthony, ready na? Yes, ready po. Okay, so 7 minutes. Time start now. Tanong. Okay, tanong. Yung bang mga Muslim ay naniniwala sa bautismo? Sagot. merong hindi, merong oo na merong naniniwala. Pero ang pinag-uusapan naman natin kapag wala bang bautismo, hindi na maliligtas. Yun naman ang pinag-uusapan natin eh. Okay, so So, sige, next sige, susunod question. na tanong. Next question, susundan kita dyan. Meron ka bang maipapakita sa akin sa opisyal na turo ng Muslim na merong naniniwala sa kanila sa bautismo? Na ang paniniwala nila ay partially naniniwala sa bautismo, partially hindi sila naniniwala sa bautismo. Meron ka bang maipapakitang ebidensya Ah, o opisyal na turo ng Muslim sa Quran o sa ano man yung turo nila na meron silang paniniwala sa bautismo na gaya ng sa Kristiyano? Sagot. wala akong mababasa, pero sa akin kasi irrelevant na yan kasi ang pinag-uusapan natin yung kaligtasan nating Kristiyano kung paano naliligtas, hindi paano maligtas ang isang Muslim. So, yung standard natin ang kailangan natin pag-usapan dahil may claim ka na pag walang bautismo hindi na maliligtas. Next question. Next question. Sige, bigyan po natin ng justification po yung sinabi ninyo. Premise lang. Kasi unang-una sa lahat, sinasabi ninyo na yung Muslim may chance o sinasabing may kaligtasan din or hindi kailangan ng bautismo dahil nga Muslim sila at kailangan lahat nga daw pati mga Muslim yun nga yung sinasabi niyo sa akin ay kailangan ay bautismuhan. Ngayon, wala naman pala silang paniniwala tungkol sa bautismo. Ngayon susunod na tanong. Kung halimbawa ba na ang mga Kristiyano, sa Kristiyano tayo, kung ang mga kung mga Muslim ay pinangaralan tungkol sa bautismo pero ayaw nilang sumampalataya sa bautismo. Meron ba silang kaligtasan doon o wala? Sagot. Yes, majority ng Catholic na nakakausap ko, kahit hindi ka daw Hmm? mabautismuhan, ay kapag sinasabi nila, Kahit kahit atheist ka pa nga, kapag mabuti ka daw na mabuti naman ang gawa mo, ay maliligtas ka pa rin. hindi, kahit na na-evangelize ka na ng mga Kristiyano kung ayaw namang yakapin yung pananampalataya, may kaligtasan pa rin. That is irrelevant bro, kasi sanggol ang pinag-uusapan natin, hindi naman yung may kakayahan na makaunawa. Alam nga naman ng sanggol, pangaralan mo. Sanggol ang pinag-uusapan natin dito. Next question.
Next Mm. question. Yung sa Muslim ba wala bang mga sanggol na Muslim? Meron, pero walang sanggol na pinapangaralan. Di naman makakaunawa pa yan eh. Mm. Ngayon, ang una kasi ang sabi mo sa akin ay hindi kailangan ng bautismo ng mga Muslim kahit na pinangaralan ng Kristiyano. Ngayon, pagdating ngayon sa akin, sinasabi mo na irrelevant. Ngayon, susunod na tanong, ah, tutol ka ba doon sa sinasabi doon sa 7:14 na alin man doon sa babae o doon sa lalaki na hindi sumasampalataya ay nagiging marumi sa paningin ng Diyos yung bata? Sagot. Ay, oo naman. Kasi lahat ng tao naniniwala kung marami sa harap ng Diyos at pinapaging matuwid lang tayo sa pananampalataya kay Kristo. Batay din sa Roma, sinabi ni Paul. Sa Romans Hindi, 3 at ang, 3:22. ang tanong ko po ay nasa unang Korinto 7:14. Mm. Doon sa unang Korinto 7:14 na ang pagkakabanggit doon, babasahin natin ulit na Sige. yan, na unang Korinto 7:14 na ang sabi dito, sapagkat ang lalaking hindi pa sumasampalataya ay itinalaga sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang asawa. At ang babaeng hindi sumasampalataya ay itinalaga sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang asawa. So, ibig sabihin, isa sa kanila, no? Kung hindi gayon ay magiging marumi sa paningin ng Diyos ang kanilang mga anak. Yun ang pagkakabanggit doon. Yung ba'y sinasang-ayunan mo ayon sa talata? Yes or no? Sinasangayunan ko yun, bro, kasi nababasa naman yun. Pero yung sa Muslim na hindi tinalaga yung mga magulang, ibig sabihin ba lahat Mhm. ng sanggol, impyerno na, ay doon tayo hindi Mhm. naniniwala. Hindi Oh, doon tayo pero naniniwala. pero balikan kita diyan doon sa tanong na walang paniniwala na ang mga Muslim ay naniniwala sa bautismo, tama ba? Ang sinasabi natin yung talagang totaling Muslim na hindi na nakarinig or hindi naniniwala, hindi pa Mhm. napangaralan na sanggol, ay hindi porket hindi sila napangaralan o ang magulang nila, impyerno na sila. Hindi naman ganun yun. Okay. Next Sige, question. susunod na tanong. Yung bang yung bang tinatawag o yung pagkakabanggit ulit doon sa 1:12 ng Juan, kasi binanggit mo yan kanina eh. Kapag ka sinasabing nabibigyan ng karapatan ang isang tao, no? Including dun sa sanggol. Meron bang sinasabi doon na hindi kailangan ng bautismo para maging karapatan o ma, mag, o makapag o yung sinasabi mong karapatan ay magkaroon siya ng karapatan sa Diyos? Wala naman brong sinabi doon na ganoon. Ang nababasa lang Mhm. doon, ngunit ang lahat ng tumanggap at nalig sa kanya, pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Specific Mhm. na tumutukoy sa tumanggap at hindi. Pero yung sanggol Mhm. na pinag-uusapan natin ay labas doon kasi hindi pa naman siya, Mhm. nasa middle Okay, siya eh. next Wala question. siyang wala pa siyang Mhm. pagtanggap eh. Next Susunod Oh. na question. tanong. Susunod na tanong. Yung bang bautismo ay pagbibigay? What do you mean pagbibigay? Pagbibigay ng karapatan galing sa Diyos. Hindi naman kasi hindi mo naman tinanggap yung true pananampalataya eh. Mhm. Baga, ang sanggol kasi binautismuhan mo man lang yan sa ayaw at sa gusto niya eh. Ayon sa So, consent ng so ibig magulang. sabihin, hindi nagbigay si Kristo ng bautismo. Nagbigay siya ng bautismo pero ang stand kasi niyan bro, walang kinalaman sa kaligtasan kundi ginagawa natin yan dahil sinunod dyan, Okay, utos yan. time is up. Time is up. Yan. Okay. So, maraming salamat sa iyo, Brother Jesse and Mhm. Bro Anthony. Ayan, may position. Okay. So, alam mo, parang nagkikwentuhan lang yung dalawa. Pinapabayaan ko na lang. Okay, Mhm. dako na tayo sa final conclusion, Brother Jesse. 5 Siya muna. minutes. Mhm. Okay, Bro Jesse, 5 minutes. Okay, minute na kita. Time is start now. Ako honest naman ako eh. Pag sinasabi niyang hindi ako masyadong nakapaglatag, inaamin ko naman yon. Kasi sa conclusion talaga,
sa lahat ng nano ko, hindi talaga ako nakapag-prepare. Hindi talaga ako nag-prepare. Wala akong nasulat na kahit ano. Sabi ko nga kay Sis Nad kanina na sa harap ako sa kanya, batay, susundan ko lang ang sasabihin niya kasi negative naman ako. So, ang mahalaga dito sa debating ito, ang pagiging consistency dapat ng affirmative. Pero sa naging debate, hindi na siya naging consistent. Kasi lumabas na sa kanya mismong salita na ang mga Muslim na walang bautismo na sanggol ay maliligtas pa rin sa biyaya. In fact, yan naman talaga ang tama na kahit hindi mo bautismohan yung mga sanggol na Muslim, hindi mo pwedeng sabihin hindi yan maliligtas. Ano pa rin yan, maliligtas pa rin yan sa awa ng Diyos kasi mga baby yan eh. Hindi mo pwedeng sabing guilty yan sa kung anumang kaso o anumang kasalanan. Magamat may original sin, may paniniwala din naman kayo na nung namatay si Kristo, nabayaran ang original sin. So, maniwala man yung bata o hindi, ligtas yung bata na yun sa original sin. So, ano wala siyang kasalanang nagagawa ngayon? So, bautisman mo man siya o hindi, ligtas siya. So, yun lang ang pinaka nakita ko doon na hindi na consistency, kaya pumasok na ako. Which is, doon pa lang sa punto na yun, kahit hindi ko na-review yung lahat, may problema na talaga ang stand mo. Kasi sumasangayon ka na pwedeng maligtas ang bata sa awa ng Diyos kahit walang bautismo. Ano? Kaya overall, ano ka talaga dito? Tagilid ka talaga dito kasi ikaw yung affirmative eh. Dapat nagkaisa na tayo ng posisyon dito na kahit walang bautismo ang isang sanggol, maliligtas pa rin siya sa awa ng Diyos. Especially yung Muslim kasi hindi lang naman ang nirarason mo kasi sa akin ay parang sa Kristiyano kasi kaya ikaw nakarinig na. Hindi naman eh. Kasi sabi mo kanina, iniman eh. Pag sinabing iniman, lahat. Ngayon nagkakaroon ka na ng itchapwera. Pag sinabing iniman, sinasabi mo na ngayon ay dapat ngayon napangaralan niya na Kristiyano. Eh yung Muslim na hindi napangaralan, hindi na ba kasama sa sinasabi mong lahat? Dapat consistent ka diyan. Yan ang sinasabi ko na umarap ako sa iyo sa affirmative, dapat consistent ka rin na pag sinabing dapat sasabihin mo, ay hindi dapat yan ligtas. Pag sinabing Muslim na sanggol, ay hindi. Pag hindi na bautismo, hindi. Kasi kailangan nga, yun ang consistent. O panalo ka dyan, pag naging consistent ka dyan, kasi wala naman akong i-argue sa'yo niyan, kaso inamin mo. Tagilid ka na dyan na hindi na kailangan pala ng bautismo doon sa mga sanggol na yon. At kung hindi na kailangan doon sa mga hindi Muslim Kristiyano, ay lalo naman sa Kristiyano. O, pag tinanggap mo yun na hindi na necessary ang bautismo doon sa hindi Kristiyano, lalo naman sa Kristiyano, ibig sabihin mo, magiging ampere pa tayo sa Kristiyano. Na Kristiyano na nga, ayun nga hindi na Kristiyano, naligtas pa yung baby, lalo na yung Kristiyano, hindi pala maliligtas. So, hindi ganun. Kasi ang nilalabas mo ay yung kasi ikaw nasa acts na pangaralan ng mga magulang, nakarinig. Ibig sabihin mo, yung Muslim na hindi nakarinig, hindi, ay ligtas yung sanggol doon. Tapos yung sa Kristiyano, hindi. Mali na, lalong na mali. So pag hindi ligtas yung hindi Kristiyano, lalo na yung Kristiyano, ligtas yung na walang bautismo. Yun ang tamang consistent ng logic. Kaya sinusundan kita na dapat logical din ang sinasabi, hindi lang puro biblical. Hindi lang puro emotional. Kailangan logical din kasi ako yun ang sinusundan ko. So malinaw na hindi na consistent yung tinitindigan mo. At doon sa puntong yun ay talagang ako naman hindi naman ako nagsasabi na panalo or talo. Ay hayaan na lang natin ang mga nakikinig ang humusga kung sino ba talaga ang mas lumamang. Kasi ako, wala namang problema sa akin eh na matalo or kasi sa akin ang mapag-usapan dito yung katotohanan. Yung maging panalo tayo sa Diyos at maging panalo tayo sa katotohanan. Ano ba talaga ang tinuturo ng Biblia? Yung ba talaga mga sanggol na hindi nabautismohan, hindi maliligtas? Or pwede silang maligtas sa awa ng Diyos, sa habag ni Kristo at ng Panginoon dahil mga sanggol yan eh, mga bata pa yan. So siguro, doon na lang ako bro. At maraming salamat sa 5 minutes. Okay, so wave na. Bro Jesse, wave na yung Yes, 38 wave na wave na. Hindi natin Okay, pahabain. so thank you. Maraming salamat sa ating negative side sa kanyang final conclusion. At dako naman tayo para sa ating final conclusion ng ating affirmative, Brother Anthony. Okay, Bro Anthony, nakamute ka. Opo, Okay. naririnig ko. Ayan. Okay. Okay, siguro 5 minutes. Time is start now. Siguro ang ating conclusion is dun sa debate po natin ngayon, that speaks everything. That speaks everything. Na kung ano man po yung napanood ninyo, no?
ay yun na po yung kabuuan ng resulta ng debating ito. Kaya nga sabi nga sabi nga no, kung halimbawa na matutulan niya o hindi yung sinasabi natin ay ang makakapag-conclude nun ay yung ating mga nakikinig. Kaya lang ay doon tayo sa punto na ang sabi biblical at logical. Diba? Yun yung kauna-unahan na ginawa naman natin kanina, no? At doon tayo sa hindi tayo lack of evidences. Naging naging consistent naman tayo dun sa sinasabi natin. Nga lang ay siguro ay hindi pa nakaka-catch up ng mabuti yung ating pinag-uusapan. Lalo-lalo na ang pinangangaralan po nung panahon pong iyon, nung sinulat pong ito ay lalo-lalo na sa mga sulat ni Apostol Pablo ay nasa loob po ng iglesia. Ibig sabihin, nasa loob po ng Kristyanismo, nasa loob po ng pananampalatayang Kristyanismo. Kaya nga sabi, ipalaganap ang lahat ng palaganap o maging alagad ng lahat ng mga bansa. Para maging alagad ni Kristo ang lahat ng mga bansa, binanggit ang bautismo, 'di ba? Para maging alagad ka ni Kristo, no? Na isa ka rin sa ililigtas at isa ka rin doon sa binigyan ng karapatan doon sa sinasabi ay nandoon ng bautismo. Hindi lang sa sanggol, kundi sa lahat ng tao, no? Sa lahat ng tao. Paano naman kung halimbawang hindi nakasumpong ng ng Kristyanismo, halimbawa yung mga Muslim na hindi naman nakatutok or hindi naman nakasumpong or hindi naman nadapuan ng Kristyanismo. Yun doon pumapasok yung sinasabing awa ng Diyos doon sa 3:5 ng Tito. Ang sabi dito na hindi dahil sa mga gawa ng katwiran na ginawa nating sarili kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at pagbabago ng Espiritu Santo. So ibig sabihin, meron na tayong nabasa at meron pa tayong naging ebidensya na hindi lang kumbaga sa awa ng Diyos sa pamamagitan ng ng paghuhugas ng paghuhugas, ika nga, sabi nga dito, at doon sa Espiritu, doon sa muling kapanganakan. Balik ulit tayo sa 3:3, sa 3:5 ng 1 na unless a man born in the spirit, born in water and spirit, will not cherish the kingdom of God. Ngayon, doon pumapasok doon sa sinasabi na kapag ang isa sa kanila ay hindi pa nakakapanampalataya, ay nagiging marumi sa paningin ng Diyos. Kapag halimbawang yung sanggol, i-deprive nila saan? Sa paglilinis o doon sa sinasabing bautismo. At walang sino man ang marumi na makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya ang nangyari, doon na lang siya nag-sort doon sa pagiging Muslim. Sa totoo lang, wala naman silang paniniwala tungkol sa bautismo. At kung halimbawang na-evangelize na natin sila at hindi nila tanggapin yung araw na meron tayo, bahala na ang Diyos para sa kanila. Wala ako sinasabi na maimpyerno sila, hindi ko rin din sinabi na maliligtas din sila. Bahala na ang Diyos doon at Diyos ang makakapaghatol doon. Kaya nga sabi, ang nasa labas, ang Diyos ang Kaya nga, siguro hindi lang masyadong nakaka-catch up ng ating kausap yung ating pinag-uusapan. Pero sa awat habag ng Diyos, sana maipaintindi natin sa Kanya. Amen. Okay, ayan. Amen. Maraming salamat sa iyo, kapatid na Anthony, para sa iyong final
conclusion, no, 'di ba? Alam nyo, very good po sila. Para lang po sila nagkikwentuhan magkaharap. Okay. Sabi nga ni Bro Jimel, mukhang di pa raw kayo kumakain. Mukhang hindi pa nga to kumakain, kaya napakabait. Okay, so maraming salamat sa inyo. Wala pa pong hapunan. Wala Ngayon pa pa lang maghapunan hapunan. Hindi na ako pagkatapos. Ganon din si Bro nakapagmerienda, gutom Jesse. na. Gutom na. Dapat magmerienda O ako pwede kanina ko sis lang nung tinawagan palusutin mo yung ako kape eh. dito. Binigyan ko kayo. Okay, so maraming salamat po at ayan sa ating viewers, mga nagko-comment. Ang hahaba ng comment ni Bro Jimel. Okay. O, yung fans mo, Bro Jesse. Ayan. So, Catholic din po yan si Bro Jimel. Napakabait. Okay, salamat po at abangan nyo po wala po tayong bukas. Sa Sunday at saka sa mga susunod na araw, yung mga debate po dito, abangan nyo po at marami po kayong matututunan dito. Okay? So, again, thank you so much at congratulations po sa ating dalawa na ito na talaga nga napaka-bait magdebate yung dalawa. Kahit hindi na ako makita. So, ayan. Again, bago tayo magtapos, bigyan ko kayo ng kahit tig-isang minuto para sa mga gusto nyong pasalamatan at kung meron kayong mga gawain, yung announcement or debate, kahit po hindi dito sa ibang platform, okay lang po yon at para malaman po ng mga followers ninyo, okay? So, Bro Anthony? Opo, nagpapasalamat po ako unang-una sa Panginoong Diyos dahil pinaghintulutan tayo muli na magkaroon tayo ng ganitong klaseng pag-uusap. Ay kahit na meron tayong mga hindi pagkakaunawaan, ay nadadaan natin sa mga ganitong klaseng mga usapan. Ayan, ang lahat naman ng mga hindi pagkakaunawaan ay nadadaan sa masinsinan at maayos na pag-uusap. Amen. So, pangalawa, ay nagpapasalamat po ako sa inyo sa In Defense of the Truth, sa inyo at sa Cases Nad, sa inyo sa fair na pagmo-moderate at saka doon sa inyong platform na kahit na po napeperwisyo namin kayo, Ay, ayan, hindi. kahit na naaabala namin kayo, ay pinahintulutan nyo kami at hinikayat nyo kami na sumali sa ganitong klase ng pag-uusap. Ayan. At gusto ko muna magpakita ng aking mukha. Wait lang makikita mo yung mukha ko? Yan. Yan. Gusto mo yan. At yan, Di ba? gusto ko rin ding makita rin din yung sarili ko rin dito sa yan. Tsaka nagpapasalamat din ako sa lahat ng mga sumusuporta at sa lahat ng mga hindi sumusuporta, sa lahat ng mga bashers. Ayan. Sa lahat po ng mga nakakilala at sa hindi nakakakilala sa akin. Ayan, maraming maraming salamat. At gusto ko rin ding pong i-shout out yung lahat ng bumubuo ng St. Peter's Men's Society. Ayan, isa rin din po tayo sa mga nagtatanggol ng pananampalatayang Katoliko na kasama din po sa samahang yan. Na inikayat din po namin kayo na every Sunday, punta ko kayo ng Quiapo Church kung gusto niyo pumunta ng Quiapo or napapadaan kayo ng Quiapo, punta ko kayo ng St. Benedict Building at nandun po yung St. Peter's Men's Society at makakarinig po kayo ng mga pag-uusap tungkol sa salita ng Diyos. Amen. Okay, maraming salamat sa iyo. Ayan, may dumadaan kasi posisyon. Okay, thank you so much. At shout out, nanonood pala si Brother Melchor David Manalili. Ayan, shout out sa iyo, Bro Mel. At nanonood po pala siya. Okay, thank you. At Bro Jesse, baka meron kang gusto pasalamatan, announcement. Ayan, sige, go. Yes, unang-una nagpapasalamat din ako sa Panginoon na sa pangalawang pagkakataon ay nakamuli kaming pinagbigyan na makapagdebate kasi si Bro Anthony talaga yung naka-virgin sa akin sa debate, yung pinakauna noon pa sa kapatuuran ata yun, oo. At salamat sa Panginoon na nagkaroon kami ng pangalawang pagkakataon bagaman hindi ganun kaganda kasi hindi tayo nakapaghanda masyado. Pero salamat pa rin. Salamat sa kanya dahil nandito siya at natuloy yung debate. Ganon din, pasalamat din ako dito sa Independence na patuloy tayong pinagbibigyan kahit wala tayong pera ay patuloy tayong pinagbibigyan para makapagdebate.
At binabati rin natin yung mga manonood, siyempre, lalo na si Bro Melchor Manalili na matagal na natin sinusubaybayan sa kanyang mga debate. At umingi rin tayo ng paumanhin kay Bro Jimwell kung easy-easy yung debate namin kasi sa totoo lang Bro Jimwell, kaya easy-easy kami ay ayaw namin nahihirapan si Sisnad. Yun ang Nandito Ayun. na. Gusto kong Wait, magpahabol. may tumawag kasi may tumawag. Sorry, Gusto hindi ko pa ako tapos. May tumawag kasi bigla. Ayun, Ay, maraming okay. salamat sa lahat ng nanonood at naabot nitong Hindi Pin sa the Truth. Patuloy niyong subaybayan. Dahil maganda naman ng ano dito. Yan lang, bro. Thank you, Ay, thank you. thank you. Okay. Bro Anthony, Yan. may May pahabol lang pahabol? ako. Pasensya na may Ay, pahabol sige lang, ako. sige lang, sige lang. Gusto ko nga rin din palang ano rin din si Brother Melchor Manalili. Ayan, maraming salamat. Ano At naman. saka gusto ko rin din i-shout out baka mapadaan dito si Brother Roland Pards ng Puro Kamauturan. Ayan, kailan ulit yung mga ano mo, yung mga schedule ng mga debates nyo diyan. Medyo namimiss ko na rin kasi ang tagal nang wala. Ayan, Hindi, amen. nasa debate kasi ako doon sa isang cellphone. Kaya pasensya na hindi kita masagot. Oh. Okay na. Saga na lang. Sige. Hello. Meron pa pala yung mga naghahamon pa pala ng debate sa kanya. Okay. Hindi man si Brother Jess. Nasa TikTok yan. Ayan, thank you. Maraming salamat po. Ayan, si John Joe na nanonood sa atin. Okay, thank you so much. Alam nyo na, napakabait talaga itong dalawa. Tinan mo, nasa 1.5, wala pa kaming 1.5 hour. Pero kagabi, nabot kami 10:30. Ka-objection. Pero okay lang yun. So, again, thank you so much. At napakagaling at talagang congratulations sa inyong dalawa. At binigyan nyo kami ng isa na namang napaka payapa at maayos na usapan. Ayan, parang nagkakapilang na magkaharap. Okay? Ayaw So, namin ikaw nahihirapan. tama. Thank you. Maraming salamat. Abangan nyo po yung kanilang mga announcement. Ayan. At kung gusto nyo po na magkaroon ng mga ganitong pag-uusap, open po ang In Defense of the Truth. Kahit po hindi sa Catholic. Ayan. Nakikita nyo naman po yung mga debate natin dito. Message lamang po kayo sa akin. At direkta na po sa akin para po ano na siya, may schedule natin, may ayos natin po yung schedule. So kung magpapa-schedule po kayo ngayong July, sa August na po natin kasi puno na po yung ating slot. Okay, puno na. Okay, so ayan, again, congratulations, maraming salamat at sa ating sa comment section, sa ating live viewers at sa mga nag-share din po, thank you so much. Isang maganda at mapagpalang gabi po sa ating lahat. Salamat po. Bye-bye. Thank you, Bro Amen. Jesse and Bro Anthony. And syempre po, Thank you. Ma'am Angie. Salamat po. Thank you. Thank you. Bye-bye. Pasensya na. Sa sunod, Okay lang yun. Maganda yung laban. Sige. Thank you. Bye-bye po.